Habang ako'y bumabiyahe, naranasan ko na ma-drain yung aking battery. At ito nga lumabas yung check engine dito sa panel ng ating Suzuki SkyDrive Sport. At nung ating binaklas or binuksan at ito nga ang tumambad sa atin na naging cause no, ng pagka-drain ng ating battery. Alright mga boss, kumusta po kayong lahat? And again, welcome po sa Cars Journal. Ngayon mga bossing, mayroon po tayo ditong Suzuki SkyDrive Sport. At ito nga pala, nagkaroon tayo ng konting problema. So lumabas yung check engine at na-drain na rin yung ating battery. So wala na rin tayong headlight at anumang gumagana na electrical accessories. So dito, tinatry natin na gamitin yung ating push start. So hindi na po gumagana, so wala pong reaction sapagkat wala na pong supply na nanggagaling sa ating battery. So kahit sa kanyang busina, sa mga turn signal, so wala na rin po, hindi na po siya totally gumagana. Sa pagta-troubleshoot nito mga boss, dito sa right side ng ating motor, dito sa bandang hulihang gulong. So dito mapapansin natin, titingnan natin yung sa may part ng airbox, makikita natin na may mga connectors and wires tayo mapapansin. At ito nga, sa nakikita natin yung may yellow wires. So yun po ay mga boss ay medyo napupudpud na or may part na napuputol na yung ating wire. So dito mga bossing, kailangan nating i-check itong wires na ito. At kung kailangang idugtong ay idudugtong natin or gagawa natin ng paraan para mabuo uli yung wire na naputol. So yun po ay mga wires papunta po sa ating stator. So ang kailangan natin gawin ay tanggalin natin muna itong airbox. So luwagan natin yung mga bolts na nakakabit para ma-dismantle natin yung ating airbox para madali po yung access natin sa pagre-repair ng wire na papunta sa ating stator. At sa pagtatanggal nga pala mga boss, dito sa left side, so mayroon din mga bolts na nakakabit. Tatanggalin lang po natin yan and then tatanggalin natin yung nakakabit sa kanyang throttle body and then mapupull out na po natin yung kanyang airbox. So ito mga boss, natanggal na natin yung kanyang airbox at maluwag na doon sa part ng paggagawa natin ng repair nung naputol na wire galing doon sa kanyang stator. So ito na mga bossing, yung wire na papunta sa stator ng ating motor. Ito nga pala kasi meron dito mga connectors. Ito mga bossing ay medyo gumagalaw, no, yung mga wires na yan. Ang nangyari kasi dito sa ating Suzuki SkyDrive, yung mga wires po na yan ay kumakaskas siya, no, ng paunti-unti doon sa kanyang airbox. So sa katagalan ay yung mga wires na yon ay nababalatan and then napuputol. Kasi kahit na plastic po yung pinagkukuskusan niya yan, ay talagang kaya niya rin putulin sa katagalan. Ang kailangan nyo lang naman gawin ay idugtong, no, yung wire na naputol. Ang medyo mahirap lang dito, so katulad nito, ay halos na sa puno yung part na naputol. So tatanggalin nyo lang yan at gagawan nyo ng remedyo. Pwede nyo hinangin or ano man yung paraan na alam nyo na pwedeng may dugtong yung wire nito. Kasi once naputol na po yung wire na yan, so wala nang manggagaling na kuryente galing sa stator na papunta doon sa ating rectifier. So ibig sabihin wala nang nag-generate ng kuryente, kaya nagkaroon tayo ng pagka-drain ng ating battery and then kaya lumabas yung ating check engine dahil hindi na rin umaandar yung ating makina. So once na wala na po tayong supply ng kuryente from battery or stator, so ayun, hindi na rin gagana yung ating computer box. So ang ginawa ko palang type ng pag-repair dito mga boss ay hinugot ko itong pin nung doon sa may ating connector at pinalitan ko yung wire na nakakabit. So katulad nyan, so ito po nga pala ay auto wire yung aking ginamit. So number 16 yan na auto wire. At ibabalik ko naman yan doon sa may socket para isa lang po yung magkakaroon ng splicing na wire yung papunta doon sa kanyang stator wire. At ito na mga bossing yung ating ginawa ng repair. So ito naikabit na natin yung wire. So medyo mahaba lang ng konti. So para magkaroon tayo ng access sa pagtitape, no, at medyo maluwag yung ating pagbabalot sa wire nito. Pero ayusin po natin yan. Pero bago natin i-fix, no, totally fix itong wire nito, ay try nating i-test yung ating ginawa. Try nating paandarin yung ating motor kung nagkaroon na ba ng improvement or pagbabago, kung magcha-charge ba yung ating battery. So kailangan natin muna paandarin yung motor gamit itong kickstarter. So pasalamat tayo, meron pong kickstart yung SkyDrive Sport. So yun lang advantage ng mayroong mga
kickstart. So ayan mga boss, umandar na yung ating motor. So ngayon naman gamitin natin itong ating test light, no? Test light at the same time ay voltmeter po ito. So makikita natin kung nag-charge na ba yung ating battery. So ayun mga bossing, no, may makikita po tayo na 13 volts. So ibig sabihin ay nag-charge na uli yung ating battery, no, gumagana na uli. So ang naging problema po nito mga bossing, naputol po yung kanyang wire from stator papunta po sa ating rectifier. So ayun, 12.9 volts. So ibig sabihin ay okay na po yung kondisyon ng ating charging system. So ayun lang mga bossing, no, konting kaalaman na na-share natin. Sana magamit po ninyo sa inyong mga motor kung sakaling ganito yung inyong naging problema. At ito pa nga pala mga boss yung aking ginawa dito. So after ko may kabit yung airbox, ang ginawa ko itong pinakabalot niya na itim. So sinecure ko na yung mga wires ay hindi natatama dito sa kanyang airbox. So nilagyan natin ng maayos na clearance. And then yung cover na yan, na plastic cover, so tinalian ko po ng cable tie at make sure na hindi talaga gagasgas na yung mga wires dito sa ating airbox ko. Yung mga maliliit na vibration kasi, no, katagalan, yun po yung magkukos na pagkaputol ng ating wires. So hanggang dito na lang mga bossing, at ride safe po palagi sa inyo mga boss.